Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bisunnati ila yaumil din, ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome to our question and answer portion. At sa video na ito, tayo po ay magsasagot sa isa sa mga katanungan ng ating kapatid, and hopefully ay magkaroon tayo ng dagdag na kaalaman, pangunawa. And of course, you can share your thoughts po. Your thoughts, is important, ika nga. So, comment below sa ating comment section po sa sino mang gustong magbahagi ng kanilang thoughts. No? Ibig sabihin ng kanilang idea, no? Maging sa mga katanungan na ating ipipresenta sa video na ito o sa bawat video actually. So, narito po ang kanyang katanungan. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po Ustad. Waalaikumsalam wabarakatuh. May tatanong lang po ako, ano po ang maksud? Ang ibig sabihin ng maksud, mga kapatid, is an Arabic term. Ang ibig sabihin nito ay ano pong ibig sabihin. Maksud means ano po ang meaning o ang pinapakahulugan. So, ano po ang pinapakahulugan ng phrase? Ito po ay phrase, no? Ito jumla. Ang kabuhayan ay hindi kayang ibigay ng lahat ng gusto natin, pero ang gusto natin ay yun ang kabuhayan natin. Actually, bago sa akin ang phrase na ito, mga kapatid, o yung pangungusap na ito, no? O kaya yung salawikain na ito, kasabihan na ito. Pero let us analyze, no? Ang kabuhayan ay hindi kayang ibigay. Ang tanong dito ngayon sa paragraph na ito, hindi kayang ibigay. Sino ang pinapatukoy dito? Hindi kayang ibigay ng Allah? Yun po. Kasi kung ito'y naka-address sa tao, walang duda, hindi kaya. I mean, totoo yun. Walang sinaman pwedeng magbigay, walang tao na mayroong kakayahan na ibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng isang tao. Wala. Kasi ang ating kakayahan ay limitado. Ang ating kapangyarihan, ang ating kapasidad ay limitado. Ang ating resources ay limitado. Dahil lahat ng bagay ay pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging tayo, mga sarili natin ay pagmamayari ng Allah. Walillahi mulku samawati wal ard. Wa ma bainahuma, no? At ang Allah nagmamayari ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, mas kalangitan man, kalupaan sa pagitan nito, no? So, kung ang pangungusap na ito o paragraph na ito ay naka-address sa tao o nilalang, kumbaga, o sa sino mang nilikha ng Allah, totoo po yun. Pero kung ang pangungusap na ito ay naka-address sa Allah subhanahu wa ta'ala, it is very clear and, kumbaga, clear na ito ay mali po. Dahil pag sinabi mong walang kakayahan o hindi kayang ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang sinasabi mo ng Allah ay walang kakayahan. Ayan po ay negation doon sa affirmation o ibig sabihin pagpapabulaan doon sa kinumpirma niya sa kanyang katangian, sa kanyang sarili bilang kanyang katangian na siya ay mayroong kakayahan. Mayroong kakayahan sa lahat ng bagay. Di ba? Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yan, napakaraming talata sa banal na Quran na sinasabi niya bilang paglalarawan sa kanyang katangian, wa huwa ala kulli shay'in qadir. So, hindi natin pwede, there is no exemption, no? Wala, sabihin, wahuwa. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sa lahat ng bagay, siya ay mayroong kakayahan. So, sino tayo para exempt na sasabihin mo, lahat ng bagay may kakayahan ng Allah maliban sa bagay na ito? O, kailangan mo ng proof sa bagay na ito, mga kapatid. Okay? So, hindi natin pwedeng i-address ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin na walang kakayahan na sabihin ng kabuhayan ay hindi kayang ibigay ng Allah. No? Ang lahat ng gusto natin. Sa totoo lang ay mag-ingat tayo sa pagsabi ng mga bagay hindi pinag-iisipan kasi maaring masagasaan ang ating akida, ang ating creed, ang ating doktrina at ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay bagay na delikado, mapanganib at maaring masira ang iyong tinatawag na kumbaga ang iyong akida, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kaya walang bagay na hindi kaya ng Allah. Subalit gagawin niya ang anumang naisin niyang gawin. Di ba? Kaya yaf'alu ma yasha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawin niya ang anumang naisin niyang gawin. Yaf'alu ma yurid. Fa'alu lima yurid. Sa banal na Quran. Sabihin siya yung talagang gagawin niya ang anumang naisin niyang gawin. So, although may kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay ang lahat ng gusto natin, pero hindi niya gagawin yun. Okay? Hindi niya nanaisin na gawin yun na ibigay sa atin ang lahat ng pangangailangan natin. Diba? Kasi kung ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala
no, according to His will, ika nga, na ibigay ang ating lahat ng pangailangan. Ano mangyari sa atin? Halimbawa, ang isang tao, bilang tao, alam mo, kumbaga, fickle-minded ang tao, nag-iiba ng isip, nag-iiba ng mood, nag-iiba ng, kumbaga, decision sa buhay. Diba? Paano pag gusto niya ng kasamaan? Diba? Paano pag ang gusto niya ay walang iba kundi evil, no? Bisaya man evil, no? Ibig sabihin ay kasamaan, kapinsalaan. Diba? O kaya sabihin natin, no, kabuhayan mo ay kabuhayan ng, ang kabuhayan mo ay kagaya ng kabuhayan niya. Ano na ang silbi ng buhay? Ano ang silbi ng buhay natin? Kung halimbawa ang isang tao, wala magiging mahirap. 'Di ba? Hindi pantay at hindi pantay ang buhay natin. Mantakin mo kapag nabuhay tayo lahat mayaman. Sino magtatrabaho para sa mayayaman? Sino magtatrabaho diyan sa kalsada? 'Di ba? O kaya ang gusto ng tao pamumuhay ng mga nasa mababa. Kumbaga, walang saysay ang buhay natin. Na kung kayang ibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng ating gusto, subalit hindi niya nanaisin na ito ay gagawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ba? Pero ang gusto natin ay yun ang kabuhayan natin. So, yung gusto natin, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun yung ikabuhayan natin. Yun ang sabihin natin, yun yung paraan paano tayo mabuhay, ay pinagkaloob sa atin ng Allah, na kung kaya gamitin natin ito sa tama, gamitin natin ito sa maayos, gamitin natin ito sa ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gamitin natin ito para sambahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi para suwayin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, kapag isang tao binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kabuhayan sa pamamagitan ng salapi o kayamanan, di ba? So gamitin niya yung kayamanan na ito, salapi na ito para sa ikalulugod ng Allah, para paano siya gantimpalahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. No, huwag niyang gamitin ito bilang instrumento na susuwayin niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at magre-rebelde siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagawa siya ng kasalanan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagkus ay magmamataas siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagkus tunay ng sinumang gumawa nito, kaya nga't merong impyernong apoy, mga kapatid, sa sinumang karapat-dapat na pumasok o ipapasok dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapag yung kabuhayan sa pamamagitan ng kalusugan, sa pamamagitan ng mentalidad, sa pamamagitan ng kakayahan, sa pamamagitan ng mga bagay-bagay, ito tangible or intangible, so narapat na gamitin ng isang tao yung bagay na ito kung paano siya kalugdan ng Allah at kung paano siya biyayaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag niyang gamitin ito sa pagkakasala at pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hopefully, mga kapatid, meron tayong natutunan. At ano ang iyong thoughts sa phrase na binahagi ng ating kapatid? So, you can share, you can tell, and of course, you can say. Okay? At huwag po kayong mahiya na mag-comment sa comment section. So, maraming salamat po. Hopefully, meron tayong natutunan, inshallah. Then, kita-kits po tayo sa susunod na katanungan ng mga kapatid natin. And bago po ang lahat, nais ko pong imbitahan kayo na i-follow po ang ating Facebook page. And of course, i-like po ito, i-share po ito para sa ganun ay mayroong kayong matutunan yung ibang tao. Inshallah Subhanahu wa Ta'ala. At din, don't forget to subscribe our YouTube channel and to hit the bell button para laging masaya. So maraming salamat po. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.